Umuwi ng Pilipinas ang stepfather namin kaya nagtago ang kabit ni mama sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung bakit doon siya nagtatago pero naliwanagan na ako na mali pala ang ginagawa nila ni mama. Kaya ang bida ng ating kwento ay itago na lang daw natin sa pangalang Winnie dahil yun daw ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Bata pa lang si Winnie na maghiwalay ang kanyang mga magulang nang dahil sa sobrang babaero ng kanyang ama at kapitbahay lang nila ang naging babae ng tatay niya. 6 na taong gulang si Winnie na magkahiwalay ang kanyang mga magulang kaya nag-asawa na ng panibago ang kanyang nanay at itago na lang natin siya sa pangalang Superman. Nabuntis agad ang nanay ni Winnie at nagtrabaho naman si Superman bilang isang truck driver habang ang kanyang nanay ay isang housewife. Alam ni Winnie na magkakaroon na siya ng panibagong kapatid pero may panibagong lalaki na naman ang dumating sa buhay ng kanyang nanay na itago na lang natin sa pangalang Spider-Man. Bigla na lang pumasok sa bahay nila si Spider-Man at ang sabi sa kanya ng kanyang nanay ay wag na wag daw itong sasabihin kay Superman dahil si Superman ay walang kaalam-alam sa pinaggagawa ng kanyang nanay dahil palagi lang itong nasa trabaho. Nagpatuloy ang patagong relasyon ni Spider-Man at ng kanyang nanay hanggang sa umabot ng 3 taon at mag-a-abroad na si Superman. Nakaalis na't lahat si Superman pero si Spider-Man ay palagi pa rin nasa kanilang bahay. Bata pa noon si Winnie kaya hindi niya masyadong kinakausap si Spider-Man dahil palagi siyang pinagsasabihan na bawal ang maingay. Hanggang sa lumipas ang ilang taon na nasa bahay pa rin nila si Spider-Man habang si Superman naman ay nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa. 9 na taong gulang na si Winnie noong mga panahon na to kaya medyo alam niya na ang mga pangyayari at unti-unti na rin siyang nalilinawan na mali pala ang ginagawa ng kanyang mama. Alam naman daw ni Spider-Man na siya ang kabit pero bakit parang ayaw niyang umalis sa kanilang bahay. Hanggang sa dumating na ang oras ng uwi ni Superman sa Pilipinas na hindi nagsabi sa kanyang mama. Nasa bahay pa nila noon si Spider-Man nang biglang pumasok si Superman kaya nagtago si Spider-Man sa ilalim ng kama. Dahil doon daw talaga nagtatago si Spider-Man sa tuwing maaabutan na siya ni Superman at hindi na lumalabas ng bahay nila. 11 years old na si Winnie nang mabuntis na naman ang kanyang mama at alam naman nila na si Superman ang ama. Nagpapakapagod pa rin sa pagtatrabaho si Superman habang si Spider-Man ay hindi pa rin lumalabas ng kanilang bahay pero tumutulong naman daw ito sa gawaing bahay kapag wala si Superman. Parang medyo nakakaradar na si Superman na may gagamba sa ilalim ng kanilang kama kaya niyaya niya ang nanay ni Winnie na sumama sa kanya sa trabaho. At ang sinabi kay Winnie ay iiwanan muna sila sa pangangalaga ng kanyang tita para makasama ang mama niya kay Superman. Pero mas pinili ng kanyang tita na wag na lang magsalita dahil ang nag-alaga sa kanilang magkakapatid ay walang iba kundi si Gagambino. At habang inaalagaan naman sila ni Spider-Man, tumutulong naman si Winnie sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Hindi naman nagtagal ay umuwi na rin ng bahay nila ang kanyang mama habang si Superman ay stay in pa rin sa trabaho at kasama niya pa rin sa bahay si Gagambino. Hanggang sa isang araw na naglilinis ng kwarto ang kanyang mama at si Spider-Man naman ay karga-karga ang kapatid niyang bunso. Inutusan ni Spider-Man si Winnie na bumili sa tindahan pero hindi nailak ni Winnie ang pinto. Nang bigla na lang dumating si Superman kaya naabutan niya si Spider-Man at ang nanay ni Winnie na magkasama sa kwarto. Nagsisigaw si Superman na paalisin mo yung lalaki na yan kaya walang nagawa ang nanay ni Winnie kundi paalisin na si Spider-Man. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay bumalik pa rin ang gagamba at nagtagal pa rin ang kanilang panloloko. At natigil lang ang kanilang panloloko nang magdesisyon na ang nanay ni Winnie na pauwiin na si Spider-Man sa kanilang probinsya. 14 years old na po ako ngayon pero meron pa rin silang komunikasyon ng aking ina at si Spider-Man. Nagmamakaawa pa rin sa kanya si Spider-Man na pabalikin pa rin siya sa bahay namin pero ang nanay ko na po ang tumanggi dahil napag-isip-isip niya na mali ang kanyang ginagawa. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi naman humihingi ng payo ang ating letter sender pero hindi naman pwedeng hindi tayo kukuda. Alam nyo bilang isang single mom, sobrang blessing sa atin kung makatagpo tayo ng isang lalaki na katulad ni Superman. Kaya sana wag natin silang sayangin lalo na hindi siya agad-agad sumuko sa panlolokong ginawa sa kanya sa loob ng ilang taon. Yung nanay kasi ni Winnie hindi siya nagbago dahil lang sa nahuli siya o nalaman yung tungkol sa kanila ni Spider-Man. Tumigil lang yung nanay ni Winnie nung siya ay natauhan na mismo at sarili niya na yung desisyon. Ang ibig kong sabihin ay ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa mga taong nakapaligid sa'yo kundi sa sarili mo mismo kapag ikaw na yung may gusto.